Magandang araw sa inyong lahat mga gili naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na naman kasaysayan ang aming tampok sa linggong ito na alam namin kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. Liham kasaysayan na mag-aanting sa inyong puso't damdamin. At ngayon mga kaibigan, narito po ang isang kasaysayan na padala ni Myla dito sa ating dulang Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Myla, 22 taong gulang, at malapit na rin akong matapos ng kurso sa isang universidad dito sa aming bayan. Nais ko ring maisadula sa radyo ang kasaysayan ko na naranasan sa ngalan ng pag-ibig. Ganito ko sisimulan ang lahat. Alam mo, Lagreng, natutuwa ako sa ating anak na bunso dahil nagpupursigi sa kanyang pag-aaral. Oo nga, Sendong. Gusto nga raw makatapos ng kurso para makatulong sa atin. Salamat naman kung naiisip niya yan. Dahil sa mga anak ay di na iniisip ang sakribisyo ng mga magulang nila. Totoo yang sinabi mo. Ang alam nila ay tungkulin natin na bigyan sila ng magandang kinabukasan. At yan din ang ginawa natin sa iba nating anak. Ang panganay natin ay nagtapos ng pagka-inhinyero at nasa Maynila na at may matatag na trabaho. Pero may pamilya na rin. Kaya madalang na nakapagbigay siya sa atin. Hindi ko naman nais na tumpasan niya ang pagpapaaral natin sa kanya. Ang importante lang, maalala lang niya tayo. At dalawid dito ay masaya na ako. Ay, siyempre, ganun din ako. Buti't naging matinong anak siya at di tayo nagkaroon ng problema habang nasa piling natin. Ngayon ay pinakikinabaganan niya ang pagtatapos niya ng kurso at may mataas na posisyon sa kanilang kumpanya at malaki rin ang sahod. Yun din ang pangarap ni Myla, ang matapos niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at magkaroon ng matatag na trabaho. Gusto raw ni Myla na gayahin ang kuya niya. Kaya sinabihan ko na huwag muna niyang isipin ang pakikipagnobyo para walang istorbo sa kanyang pag-aaral at makamtan ang pangarap niya sa buhay. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Oh, friend, ano ba yung iniisip mo dyan? Parang ang lalim ng iniisip mo Wala naman, kaya lang, makakatapos pa kaya ako sa aking pag-aaral? Kung ganito na, pahirap ang buhay. O bakit mo iisipin yan? Samantalang may magulang ka namang nagpapaaral sa'yo. Bakit? May problema ba? Paano naman kasi? Naging masakitin na ang itay. Gaya nung 1 linggo. Dinala ni inay sa ospital dahil sumasakit ang tiyan. Ha? Ano bang sakit ng tatay mo? Malubha ba? Para mag-isip ka na hindi ka nila mapagtapos sa kolehiyo? Aba, malapit na tayong magtapos sa high school, ano? Oo nga, friend. Kaya natatakot ako Baka hindi na ako makapag-aral sa kolehiyo. Huwag mo munang isipin yan hanggat hindi sinasabi ng mga magulang mo na hindi ka kayang pag-aralin. At saka may paraan pa para makatapos ka. Sana nga na hindi ako makakatigil sa aking pag-aral para sabay tayong magtapos at sabay din tayo na magtrabaho. Minsan ng isang simpleng ngiti
ka ba naman, Jen? Lagi na lamang ba tayong ganito? Halos hindi na tayo nagkikita. Arthur, magtiis muna tayo. Dapat nating paghandaan ang ating kinabukasan bago tayo magpakasal. Ano ba bang hahanapin mo, Jen? May matatag naman akong trabaho. At ikaw din isang guro. Ang dali na nating makapag-ipon, hindi ba? Pero hindi pa ako handa na mag-asawa, Arthur. May pangarap pa ako na gusto kong matupad. Kung gano'n, kailan tayo magpapakasal? Hindi na tayo bumabata, Jen. Taon-taon, nadadagdagan yung edad natin. Basta, ayaw ko pang magpakasal. Dahil hindi pa ako sawa sa pagkadalaga. Kailangan kong mag-enjoy. At walang iniintindi sa buhay. Pambi ka naman o. Ang alam ko nasa sa'yo ng lahat ng gusto mo. May pakiusap, Jen. Mag-isip ka namang mabuti. Dahil handa na akong pasukin ang isang magpamilya. Gusto kong magkaroon na ng anak habang maaga pa. Naku, Arthur, kung nagmamadali ka na, pwede ka nang humanap ng iba. At huwag mo akong pilitin sa bagay na hindi pa ako handa. Myla, pwede ba kitang maistorbo sandali? Gusto lang kitang kausapin. Ha? Bakit? Ano bang kailangan mo? Sige, sabihin mo na. Alam ko na, hindi ka papayag na dalawin kita doon sa bahay ninyo. Naku, Mario, ibalik mo na lang sa ibang gusto mong mangyari dahil uunahin ko munang makapagtapos sa aking pag-aaral bago ako pumasok sa isang relasyon. Hindi naman ibig sabihin na masisira ang ating pag-aaral Gawin nating inspirasyon. Gusto ko rin na makatapos ng aking pag-aaral. Kaya ang hanap ko lang ay may mama rin ako para paghanda na ako sa pag-aasawa kabisado na natin ang ugali ng isa't isa. Ganun ba? O sige, pag-iisipan ko pa yan. Sana wag kang magmadali at wag mo akong pilitin sa bagay na hindi ko gusto. Malinaw ba sa iyo ang sinabi ko? Oo, Myla. Masusunod ang gusto mo. Maghihintay ako kung handa mo na akong tanggapin. Kung may problema ka, nandito lang ako, handang tumulong sa'yo. At sana hindi mo ako pagbawalan kung kausapin kita dito sa school natin. Oo, Mario. Dahil hindi pa papayag ang mga magulang ko na may manliligaw sa akin para walang istorbo sa aking pag-aaral. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Masyerte yata tayo ngayon sa ating pag-nilagreng. Maganda ang bunga ng ating palay. Ay, oo nga Paano naman? Hindi nadaanan ng bagyo ang lugar natin. Kaya walang nasira na pananim dito sa ating lugar. Sa awa ng Diyos, sana makaipon tayo bago mag-aral sa kolehiyo si Myla. Diyan lang tayo umaasa sa sinasaka natin sa bukid. Ay, sa bagay, may mga tanim din tayong mangga. Pag nagbunga ng marami, ay makakabit na rin tayo para sa ating pamumuhay naman. Sana tuloy-tuloy ang swerte natin para naman umasenso ang ating buhay. At naging masaya rin ang ating anak pag nalaman niyang swerte ang ating mga pananim sa taong ito. Ay, oo nga, Sendo. Sasabihin ko sa kanya para matuwarin siya at maging masipag sa kanyang pag-aaral. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Friend, may itatanong ako sa iyo. Sana ay huwag kang magagalit. May napapansin ako
Ha? Ano ba yun, friend? Sige, sabihin mo na sa akin. Wala namang bago sa akin, ha? Hindi naman yan ang ibig kong sabihin, kundi ang laging pagkikipag-usap sa'yo ni Mario. Ano ba, friend? Nanliligaw ba siya? Oo, kaya lang hindi ko pa sinasagot dahil ang gusto ko ay walang karelasyon habang nag-aaral pa. Pero ang sabi niya, gagawin lang niya akong inspirasyon, kaya hindi ko pa siya binabawalan na makikipag-usap sa akin. Ganun ba? Buti na lang at sinabi mo sa kanya na hindi ka pa pwedeng makipagligawan dahil yon ang bilin ng magulang mo. Oo, friend. Alam niya kung ano ang unahin ko. Basta maghintay siya kung may pagkakataon na nais kong may inspirasyon din. Buti ka pa. May naghihintay na sa iyo. Pero sa akin, buke pa rin. Hindi na yata ako makakahanap ng magiging inspirasyon na gaya mo eh. Ano kaya ang kulang sa akin, friend? Sabihin mo nga sa akin para magkaroon din ako ng manliligaw. Friend, hindi pa siguro panahon para magkaroon ka ng manliligaw. Kaya magsipag muna tayo sa ating pag-aaral at alam ko na darating din tayo dyan. Darating ang lalaking magmamahal sa atin. Bayla, anak. Kumusta da ang pag-aaral mo? Sana makapagtapos ka na sa high school para makapag-aral ka na sa kolehiyo. Opo, inay. Malapit na po ako mag-graduate. Kaya humanda kayo ni Itay dahil kayo ang magsasabit ng aking nakuhang medalya. Aha, totoo ba yan, anak? Ay, nako, sigurado na matutuwa ang Itay mo pag ibabalita ko sa kanya na may medalya ka sa pagtatapos mo. Opo, inay. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para matumbasan ko naman ang ginagawa niyong sakripisyo ni Itay at para makapag-aral ako. Kaya salamat sa inyo ni Itay, ha, inay. Nagpapasalamat din ako sa inyo dahil nagkaroon ako ng mabuting magulang dahil iniisip ninyo ang aking kapakanan para sa aking magandang kinabukasan. Oo naman, Bayla, anak. Dahil wala kaming ibang ipapamana sa iyo, kundi ang makapagtapos ka sa iyong pag-aaral hanggang kolehiyo. Salamat po, inay, dahil sa ginagawa niyong paghihirap na magtatrabaho sa bukid na kasama ni Itay para makaipon kayo ng gastusin sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Sana bigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay para makasama ko kayo dito sa mundong ibabaw. Cecil, ano ba ang naisip mong kurso na kukunin mo sa kolehiyo, ha? Baka education na lang. Medyo kaya ng utak ko yun eh. At sana'y makapasa tayo sa board exams pag natapos tayo. Kahit ako, gusto kong maging guro para yung mga kapwa sa buhay, matulungan ko sila na matutong magbasa at magsulat. Ha? Ang ibig mong sabihin ay magtuturo ka sa mga batang palaboy at di kayang pag-aralin ng mga magulang? Oo, friend. Magpapatayo ako ng isang silid para makapag-aaral na mabuti ang mga bata. Magandang iniisip mo yan. Dahil marami ng mga bata na hindi nakakatungtong kahit na elementarya lamang. Dahil sa hirap ng buhay nila. Lalo na pag walang hanap buhay ang ina at ama nila. Alam mo, marami akong nakikitang kapuspalad na nandyan lang sa kalsada na namamalimos at kumukuha ng bote at mga plastik sa basurahan para lang sa kanilang pamumuhay. Sana matupad mo ang pangarap mo, Myla.
At ganun din ang gagawin ko. Kaya sabay na tayo kung mag-aaral ka sa kolehiyo. Dahil sasagutin ng uncle ko na nasa abroad ang aking pag-aaral sa kolehiyo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Malagring, dumidilim na sa paligid. Di pa ba umuwi si Mayla? Hindi pa. Ang sabi sa akin kanina bago pumasok, ay may practice daw sila sa kanilang pagtatapos. Pag nagabihan siya, baka wala nang masakyan. Sana doon na siya makitulog sa bahay ng kaibigan para ligtas siya sa kapahamakan. Ewan lang kung gagawin niya yun. Alam mo naman na mahihain si Mayla kung makikitulog sa ibang bahay. Kaya alam ko na uuwi rin yun dito sa atin. Wala naman kasi tayong mautusan para sumunod sa kanya. Nag-aalala ako sa anak natin kung paano siya makakauwi dito. Sana may tumulong sa kanya para makauwi siya. Ay, siguro naman may kilala siya na may sasakyan. Sana makisakay siya at hindi tayo nag-aalala sa kaligtasan niya. Mayla, asan yung kaibigan mo? Kasama bang uuwi? Hindi, umuwi na siya pagkatapos ng tanghalian dahil sumakit ang kanyang ulo. Kaya mag-isa ako umuwi sa amin. Kaya lang, baka wala akong masakyan papunta doon sa aming lugar. Huwag kang mag-alala. May motor naman ako. Buti na lang at nilapitan kita. Yung pala, wala kang kasamang uuwi. Salamat naman at nandito ka pa. Kung hindi, baka hindi ako makakauwi sa amin. Uli ka na para hindi masyadong gabihin at hindi rin mag-aalala ang mga magulang mo. Salamat sa paghatid sa akin, ha. Utang na loob ko sa iyo ang ginawa mong ito. Sige na. Iwanan mo na lang ako para hindi ka makita ng mga magulang ko. Baka pagalitan pa ako. Sige, ingat ka. Hindi ba malapit ka na sa bahay ninyo. Alis na ako. Sige. Akala ko hindi na ako makakauwi sa amin. Mabuti na lang. At hindi pa nakauwi si Mario. Kaya nakauwi ako ng ligtas. Ha? Sina inay at itay nagkitang paghatid sa akin. Patay! Pagalitan kaya si Mayla sa paghatid sa kanya ni Mario. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ng pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mayla dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz,
at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.